Sa puntong ito, magkakausap po natin si Attorney Ariel Inton Jr., ang tagapagsalita ng LTFRB. Magandang tanghali po sa inyo, Attorney. Magandang tanghali po sa inyo at magandang tanghali sa ating mga taga-subaybay. Attorney Inton, ano po ba? Ano nga ba ang directives ni Secretary Vince Dizon? Ay tuloy nga po bang ipapatupad itong kanyang pangako na papayagang makabiyahe muli ang unconsolidated jeepneys? Wala pa pong direktibang ibinababa po sa ahensya ang DOTR. Ibig sabihin po ay marahil ay inaayos pa nila yung mga guidelines nila dahil meron po silang buong komite para po dyan. But as we speak, wala pa po. Wala pa pong ibinababang direktiba sa LTFR. Ang sabi po ni Secretary ay hindi lalampas ng Holy Week, meron ng mekanismo. Well, hihintayin po ng ahensya yun kung meron man. At ang LTFRB naman, we will just implement what the OTR would direct us to implement. At ang kaya lamang po, siguro sa ngayon, pinag-aaralan pa paano kung talaga bang patatakbuhin itong mga unconsolidated at anong mga guidelines. Yung bang patatakbuhin ay yung mga dati or meron silang dapat i-comply bago tumakbo. So yan pong mga bagay na yan ay hihintayin po ng LTFRB na magkaroon po ng directive buhat po sa kanila. Nagpahayag po, kausap lamang po namin ang LTAP at nagpahayag nga ng pagtutol ang grupo ng Consolidated Jeepneys dahil apektado nito yung kanilang kita sa urong-sulong na pagpapatupad ng programa. Ano ho ang sagot dito ng LTFRB? Yung po kasi mga katulad nila ng LTAP, karamihan sa kanila o lahat sila ay nakapag-consolidate. Kapag ka nag-consolidate ka kasi, meron ka ng provisional authority para makabiyahe kahit na hindi pa natatapos yung proseso. So kung yung papayagan na bumiyahe, yung hindi nag-apply for consolidation, yun siguro ang sinasabi po nila Calando na mukha yatang agrabyado yung mga nag-consolidate. So, again, we will leave that to the wisdom of the Secretary kung paano po niya ma-reconcile itong dalawang posisyon. Pero may consultation din po sa inyo. Humingi rin po naman ng posisyon sa inyo, sa LTFRB, si Secretary Dizon. Dun po sa committee ay hindi po member ng committee ang LTFRB. Bagamat maaari pong makonsulta ang ahensya, pero yung decision-making po niya, hindi po kasama ang LTFRB. Isingit ko na rin po ang paghahanda ninyo sa Holy Week Exodus. Ilan na po ang mga bus na nabigyan ng special permits? Kailan po ito epektibo at tumatanggap pa ba kayo ng application? Meron na pong 1,018 units na meron pong special permit. Itong mga to ay mag-originate sa Metro Manila and their destination of the different points in the province. Over and above po ito, doon sa mga talagang may biyahe na. Dahil itong mga may special permit, ito yung mga hindi po yun ang biyahe nila, so this adds up. Because we are expecting na mas maraming pasahero dito sa darating na Semana Santa, kaya mas maraming sasakyan ang kinakailangan po to answer the demand for public transport. So yun po. Ngayon, sa katanungan na kung sakali bang kukulang, ay mag-i-issue pa rin po ang ahensya kung kailangan pa ng additional units
para sa Semana Santa. Ano-ano pa po ang preparasyon ninyo para matiyak na ligtas ang pagbiyahe ng commuters sa Holy Week? Since April 7 po ay nagkaroon na po ng mga inspection ang AHEMSA. Ito yung mga surprise inspection sa mga units sa mga terminal at simula ng I think it's April 11 magkakaroon na po ng mga health test ang LTFRB sa mga terminal. At sa mga driver naman, katulad po ng mga nakaraang mga taon, mayroon din pong mga surprise drug testing yan in coordination with other government agencies. So, yun po ang ilan sa mga ginagawa po ng LTFRB para maisiguro yung kaligtasan at convenience ng mga pasahero. Ano pa ang paalala po ninyo sa mga motorista at commuters na babiyahe ngayong Holy Week? Plan your trip. May plano tayo sa ating mga trip natin, yung ano yung mga dala natin. Siyempre, kung kayo ay pupunta sa mga stasyon, nakataxi kayo o TNVS, siguraduhin naman po na wala kang maiwan na gamit. If you could travel light, better. Pangalawa, wag po tayong papatol kung sa mga scalper na paikot-ikot po sa mga terminal na aanyayahan kayo na sumakay sa mga coloring vehicle. Meron po mga ganyan. Pagka meron po kayo nakakita ganyan, isumbong niyo po kaagad sa health care. Pero wag niyo pong papatulan yon dahil yan po mga unit na yan ay colorum, hindi po dumaan sa inspection yung mga sasakyan nila, yung driver po, hindi po nagkaroon ng drug test, at wala pong mga insurance po yung mga colorum vehicle. Kaya wag natin po sanang tangkilitin yun. Marami pong salamat, LTFRB spokesperson Attorney Ariel Inton Jr.